Magandang araw po sa lahat. Kasama natin ngayon si Dr. Gia Bello, isang infectious disease specialist or eksperto po sa infection mula sa The Medical City. Bilang selebrasyon sa ating nalalapit na World Sepsis Day sa September 13, 2025, pag-uusapan natin ngayong araw ang tungkol sa sepsis. So ano ba ito? Paano to nakikilala? At bakit ba mahalagang maagapan siya? Siyempre, tunay nga na isang privilege na makasama natin si Dr. Gia Bello para ibahagi ang kanyang kaalaman at experience tungkol dito. Kaya wag na nating patagalin pa. Welcome po natin si Dr. Gia Bello. So, thank you, PB. Marami tayong pag-uusapan ngayon, Doc. Ang first na question natin po ay, ano po ba talaga ang sepsis? Okay. So, ang sepsis, to define it first, no, ito ay ang pagresponde or response ng katawan natin sa infection, no. Kadalasan nagsisimula ito sa isang local infection lang, tapos pag hindi naagapan, no, nagkakaroon ito ng or nagko-cause ito ng sepsis na maaring mag-lead into tinatawag nating tissue damage and eventually organ dysfunction or organ failure. Maaari rin ito mapunta sa shock na tinatawag natin or septic shock. Ang pagbagsak ito ng blood pressure kung saan kailangan na natin ng gamot para mapataas yung ating blood pressure. And then eventually, again, pupunta ito sa multi-organ failure. And then pag hindi talaga naagapan ay syempre pwede itong mag-lead into mortality or pagkamatay ng isang pasyente. Ano po ba ang kadalasan, Doc Gia, na dahilan ng sepsis po? Okay. So, ang most common cause talaga nito, na syempre, meron dapat tayong infection talaga. Okay? So, pag meron kang source na infection na hindi naagapan, no, maaari itong pwedeng pulmonya, bacterial infection, viral infection, katulad ng COVID-19, any fungal infection. Actually, any form ng infection sa katawan, maaari talaga itong mag-lead into sepsis. Ano po ba, Doc, nabanggit niyo po kasi yung COVID po, ano po ba ang pwede pong epekto sa atin po bilang normal na tao po or sa bansa natin? Okay. So, actually, common naman, no, madalas mong maririnig yan sa mga pasyente, yung salitang sepsis, okay? Opo. Pero sa ating kaalaman lang din, meron talaga tong malaking epekto sa atin dahil ang naitala is nasa 47 hanggang 50 million talaga ang apektado ng sepsis sa buong mundo, and nasa 20 million or nasa almost actually 10 to 20% talaga ang nagkakaroon ng sepsis sa buong mundo. At mataas din ang mortality rate nito, paminsan as high as 50%, depende sa lugar kung nasaan ka, pero pwedeng up to 50% ang namamatay just because of the sepsis infection, no? Tungkol dun sa mga nabanggit ninyo po, Doktora, ano po ba yung mga pwedeng mga babala or mga maagang senyales po para malaman mo na may sepsis ka? Actually, that's a good question, no, PB. So, parang para ma-recognize natin, syempre, kung ano ang sepsis. Iba-iba yan per patient or sa bawat tao talaga. Pero yung common signs of sepsis, kasama dyan, madalas to nakikita natin sa mga matatanda or elderly, is yung tinatawag nating altered sensorium, no? Ito yung pagsa-slurred speech or parang nauutal sila, tutulog-tulog, wala sa wisyo or may confusion, no? Another one, ito common talaga ito sa sepsis, is yung shivering or chills na tinatawag natin kasama ang paglalagnat. Okay? Ang paglalagnat kasi madalas ano yan parang simptomas yan ng meron ka talagang infection. Okay? Isa is yung hindi ka nakakaihi sa isang araw or hindi talaga na nag-iihi yung pasyente kasi of course pwedeng dehydrated sila or it's because of the infection as well, no? Meron din is yung severe breathlessness na tinatawag natin, no? Yung hirap sila huminga. This can be signs of infection already. And then, the same time, pag-change ng skin or parang nag-iba na yung kulay, no? Parang, paminsan nga, maririnig mo sa mga pasyente, ang putla niya, parang nangingitim yung pasyente. Those things can be sign of sepsis as well. At yung pinaka-common na maririnig mo sa mga pasyente is yung pakiramdam nila na pagod or yung pagkabalisa at yung parang nauupos na kandila na yung pakiramdam nila. Those symptoms pwedeng ganun ka-subtle lang na sepsis na pala ang nangyayari sa kanila, no? Doon sa mga nabanggit po ninyo na mga sintomas, sino po ba ang mga individual or
mga tao po na at risk magkaroon ng sepsis po. Okay. So, lahat naman tayo, maaari talagang magkaroon ng sepsis, no? Pero, meron talagang specific group na mas madalas sila yung target or sila yung mas nagkakaroon ng sepsis. Ito yung mga bata or yung sanggol na less 1 year old. Okay? And then yung mga elderly, kasama na rin dyan, yung more than 60 years old, yung mga ating mga lolo, lola, sila yung madalas na nagkakaroon din ng sepsis. No? Kasama din dito yung mga may chronic disease na tinatawag or yung may mga sakit sa baga, sakit sa lungs, sa baga, sakit sa kidney. At the same time, yung mga nag-chemotherapy na patient nating may cancer. At syempre, yung mga pasyenteng may HIV/AIDS, sila yung mga high-risk group na tinatawag natin na magkaroon ng sepsis. Okay po, Dok. Dok Gia, yung mga nabanggit ninyo, syempre, minsan hindi mo maiwasan talagang matanda ka na, bata ka na, may sakit ka talaga. Yes. Pero pwede po ba nating maiwasan ang sepsis? Yeah, pwede naman maiwasan ng sepsis. Pero, syempre, ang pinakauna sa lahat is, katulad nga, kaya binanggit natin yung mga simptomas ng sepsis, is early recognition talaga. So, kailangan mo munang malaman ano nga ba ang sinyales ng sepsis bago mo ito maagapan or para hindi na maging sepsis ang septic or mag-proceed sa sepsis ang pasyente. Pero, para makatulong na hindi kayo mag-develop into infection, magkaroon ng mga sakit is, syempre, yung age-appropriate na vaccines or yung bakuna, malinis na tubig. At the same time is yung pag-iwas sa mga impeksyon na nakukuha sa hospital, no? So, kung kaya nyo ilimit yung pagpunta-punta sa hospital, kung hindi naman kayo yung involved sa hospital, pwede kayong magstay at home na lang, no? And then, ligtas na panganganak. And then, at the same time, pinaka-importante pero madalas hindi natin napapansin na nakakatulong is yung frequent hand washing talaga, no? Maraming sakit ang naililipat sa kung kani-kanino dahil madumi ang ating mga kamay. So, if we practice hand hygiene and proper hand washing, syempre, maiwasan natin magkasakit. Okay? Hugas talaga ng kamay na. Yes, maghugas talaga ng kamay. May epekto rin po pala yung mga mga bisita po sa hospital. Pero paano po yung mga admitted na talaga mga pasyenteng septic na? Ano po ba yung mga expected po or parang kadalasan na komplikasyon ng mga pasyenteng nagkaroon ng sepsis? Okay. So, eventually, no, pag natawid natin, hopefully, sila from sepsis or septic shock, no, syempre, yung mga pasyente, ang madalas na, kumbaga, continuing care kasi sa bahay na nagiging problema is yung nagkakaroon talaga sila ng depression or pagkalungkot. Yung ibang pasyente, syempre, they suffer from mga tracheostomy. So, Yun nahirapan yung sa leeg, yung sa leeg dahil, kunyari, nagkaroon sila ng severe pneumonia. Okay? So, kinakailangan nila magkaroon ng tracheostomy. So, nahirapan, or kahit may intubate man lang sila, pagka-discharge, nahirapan silang lumunok, nahirapan silang kumain ng maayos. So, yung nutrition, napapabayaan din. Even after sepsis, no? Tapos, eventually, kasama nga nung severe na pagkalungkot, paminsan, nadiderange din yung kanilang pagtulog. So, after the sepsis, parang sequelae na to lahat ng sepsis, no? Mahirapan sa pagtulog, nagiging malilimutin, nahirapan mag-focus, and then at the same time, meron silang chronic fatigue na tinatawag or parang mabilis na silang makaramdam ng pagod or panghihina. So, kailangan lang talaga hindi tayo umabot po doon, no? Yes. So, talagang awareness para hindi tayo umabot sa sepsis at septic shock. Kasi komplikasyon, pagkatapos mong magamot, meron pa rin talagang pagdadaanan pagkatapos. Okay. Dami po nating natutunan. Thank you po, Dr. Gia Belio, sa mga pag-share po ninyo ng inyong knowledge about sa sepsis. So, napakahalaga po kasi ngayon talaga na matutunan natin yung tungkol dito sa issue ng about sa sepsis. Sa maagang pagkilala at aksyon laban sa sepsis, makakapagligtas din po tayo ng buhay. So, sana magsilbi tong paalala na huwag baliwalain yung mga sintomas at agad po kumonsulta sa pinakamalapit na emergency room or sa mga kakilala po ninyong doktor para sa pagkonsulta kung kinakailangan. So, hanggang sa muli po, sama-sama tayong magpalaganap ng awareness tungkol sa sepsis para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. So, ngayon na nakausap na natin ang ating espesyalista sa infection, alamin naman natin kung ano yung mga naging experience ng
mga naging pasyente na nakasurvive ng sepsis. Magandang araw po at maligayang pagdating. Salamat sa inyong pagdalo po ngayon. Para sa kaalaman ng lahat, ang sepsis ay isang medikal na emergency na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. At maaari itong maging isang nakakatakot na karanasan. Ngayon, isang karangalan para sa amin na makasama ang isang mga nakaligtas sa sepsis upang ibahagi ang kanilang kwento. Sa pakikinig sa kanilang karanasan, inaasahan naming mabibigyan liwanag kung ano ang pakiramdam na pagdaanan ang karamdamang ito at matulungan ng iba pa na nasa kanilang sariling landas ng paggaling. Maraming salamat po muli sa inyong lakas ng loob magbahagi po ng inyong kwento. Simulan na po natin ang ating interview po. Ano po ang inyong mga pangalan at ano po yung ginagawa niyo sa pang-araw-araw? Royce po ang pangalan ko, tsaka po ang apelyido ko po Antonio Sigrana. Opo. Ang trabaho po magsaka po. Magsaka. Kayo po, ma'am. Sa bahay po lang ako. Sa bahay po. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Mula sa Sargana po. Opo. Sa Lodge po. Okay, tapos sa bahay lang po kayo. Sige po. Kamusta po ang kalusugan ninyo bago po kayo magkaroon ng karamdaman na sepsis po? Noon, medyo nahihirapan na. Nahihirapan na kanina. Ako, noon. Ano po mga naramdaman ninyo nung time? Kasi nung ako'y una pa, nilalagdat ako sa hapon. Baka ako'y nakaginawa. Ano naman ako, kakaiwala naman ako ng lupa. Pag dahil ng hapon, giniginawa naman ako. Siguro mga 2 linggo. Sige po, bago po kayo ma-admit no nakaraan, alam niyo po ba yung salitang sepsis? Familiar po ba yon sa inyo? Hindi po. Ay, hindi po. Hindi pa po. Ano po yung mga naaalala nyo noong kayo po ay nasa ospital dahil sa sepsis? Naalala ko na sa hospital bagamat natatakot ako Talagang gusto ko umigi kaya mabuti lang at tumawag nga si TS noon. Dito ko pinadala. At para saka narito ko si baby. Kaya po ako dito napunta. Kayo po, ano pong naaalala ninyo nung kayo po ay na-admit? Naalala ko ay parang mahirap yung gano'n. Nahirap po huminga. May higa. Hika. Yun po yung naaalala ninyo. Hirap po kayo huminga na. Doon po sa buong panahon na kayo po ay na-admit dahil po sa sepsis no, o sa malalang infection, ano po yung pinakamahirap na naaalala nyo na pinagdaanan nyo po noon? Yung pinakamahirap. Opo. Yung pang sa hapon, giniginaw ako. Sa hapon Yung pong giniginaw? pinakamahirap. Opo. Yung pong nakapagtatrabaho ko sa araw, pagkabong abad ng alauna, 2:00, uuwi ako. Giniginaw na ako. Nung mga panahon po na na-admit kayo, Sir Rogelio, ano po yung naalala nyong pinaka nakakatakot po na parte ng pagka-admit po? Nung ako po ay nasa wheelchair na ito, ay dadali sa operating room, medyo po ako nakatatakot po. Okay. Doon. Bago po kayo operahan. Oo, operahan. Kamusta po yung mga pagkain nyo no? Nakakadumi pa po ba kayo? Nung po ako'y na-opera na. No-operahan. Pero Pag hindi po ako natadagdami kagad. Yung ilang araw. Okay po. So hindi po kayo Doon po ako nakakadumi? natatakot. Okay po. So hindi kayo nakakadumi at saka nung bago po kayo maoperahan, no? Meron po ba kayong mga payo para sa ibang pasyente katulad po nung kaparehas nung dinanas nyo nung kayo ay na-admit? Ano po yung, kung meron po ba kayong gustong sabihin sa kanila? Siyempre po, kailangan po sa tao siguro mag-iingat. At medyo pag nakaramdam na ng sakit, kailangan po ay magpatingin na. Huwag na kayong tumulad sa akin. 2 linggo akong lalagnat kahapon. Hindi pa ako nagpapagamot ngayon. Kayo po. Opo, tama no. Ibig sabihin po, wag nilang baliwalain. Huwag niyong baliwalain po. No, pag may naramdaman, magpunta na po sa ospital na magpakonsulta kasi maaring malalang infection na pala yung nangyayari po. Oo, no? yeah.
Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin para po magkwento ng mga naranasan nyo po nung kayo ay nagkaroon ng sepsis o malalang impeksyon. Ang inyong pong kwento, hindi lamang po ito nagbigay liwanag sa mga hamon o mga challenges ng sakit na ito. Nagbigay rin po ito ng pag-asa sa mga at inspirasyon sa mga kapwa na survive sa sepsis. Ang inyong pong mga sinabi, sigurado po yung makakatulong po sa iba. Para po doon sa mga doktor ninyo o sa The Medical City, meron po ba kayong gustong sabihin po sa kanila? Napakarami po salamat. Pangalawa po ay taas. Una. Ay. Okay lang po. Kiss naman. Naiyak. Naiiyak kayo. Nagpapasalamat po sa mga doktor po dito. Naalala ko yun. Baka po ay wala na eh. Pero sa pamagitan po nila, nabuhay po ako. Nakapagsaka po ako. Maraming salamat po sa inyo. Ito. Salamat po. Tsaka po sa akin ng mga apo. Wala po siguro sila. Wala na rin po ako siguro. Kasi napapayak po talaga ako. Maraming salamat po. Taas po, tsaka sa inyo ko lahat. Nabuhay po ako. Maraming salamat po. Thank you po. Sige po. Salamat po, Mang Rogelio. Sino po bang inyong mga doktor po? Hindi, si ano. Hindi ko Senator Mark. ano ko siya ang puso eh. Doktor ang puso. Yan ang isa po. Tsaka meron pa akong ibon, marami po. 6 yata eh. Tsaka mga nurse. Ang gagawin. Yung mga tao. Ito na ending spill. Nakapong yung papagamot, dito na po sila punta. Madali lang po dito, maigit tao. Madali po lamang. Mga 2 araw, 3 araw, maigit na po kayo. Pwede na po kayo lumabas. Maraming salamat po. Ibig pong sabihin kayo po ay nakapagsaka na uli. Bumalik na kayo po sa dati. Nagsasaka uli ako. At saka tunayan, nalubog nga yung aming time ngayon eh. Lahat po ng tanim kong halaman, talong, matola, mga cucumber, nalubog po nga, saka okra, nalubog po. Bago tumigil ako, nalubog lahat eh. Pero okay lang po. Basta po kami buhay. Opo. Ayos lang po. Maraming salamat. Pasensya okay, naiyak ako pagka naalala ko. Wala pong problema. Okay lang po. Opo. Salamat Sige po. Thank you. Salamat Thank you po sa po. inyo. Sige po. Kasabay ng World Sepsis Day, maaari tayo makisa at pumirma sa World Sepsis Declaration via www.worldsepsisday.org. Stop Sepsis. Save lives. Muli, ako po si Dr. PB Uy. Ako po si Dr. Dwayne Latoza. At ako si Dr. Gia Bello. Maraming salamat po at magandang araw.